Pinanindigan ni Ramil Madriaga na kilala nila ni Vice President Sara Duterte ang isa't isa. Kaya't alam umano nito na winaldas ng bise ang 125 million pesos na confidential fund sa loob lamang ng isang araw. Ang buong pahayag ni Madriaga sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings sa Kamara, tinutukan ni Judea Bernardo. Judea? I personally disposed the money in less than 24 hours. Sa unang pagharap ni Madriaga sa House Committee on Justice, ito ang binitawang paratang ng self-confessed bagman at former aide ni Vice President Sara Duterte na aniya'y totoong nangyari sa likod ng kontrobersyal na confidential funds ng bise noong 2022. Sa 49-page affidavit nito, nakapaloob ang aniya'y detalye simula nang ipakilala siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay VP Sara hanggang sa kung paano ito nagsilbing bagman sa binuong support team para sa bise na tinawag na ISIP o Innovation and Progress Pilipinas, ISIP Pilipinas Incorporated. O para sa mga taga-suporta ng bise ay nangangahulugang Inday Sara is my president. Ani Madriaga, matapos manalo ni VP Sara sa 2022 elections bilang pangalawang Pangulo, dito na nabuo ang VP SPG o Security and Intelligence Work through the formation of the Vice Presidential Security and Protection Group kung saan patuloy pa rin itong nagde-deliver ng pera para sa ilalim ng direktiba ni Inday Sara. A few years later, I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Bukod sa distribusyon ng pera, isiniwalat din ni Madriaga na nilimitahan ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Vice-Presidente sa pamamagitan ng tawag o pagbabawal sa pagpapadala ng text messages. During this meeting, PRRD introduced me to Sara and told me, Ram, ikaw na bahala kay Inday. Since then, I've frequently met and discussed with VP Sara, then Mayor Sara, regarding various matters. However, she gave me strict instructions that all conversations should be done as much as possible by call and minimize text messages. Ipinresenta rin sa pagdinig ang mga litrato at ilang videos na magpapatibay umano sa totoong koneksyon ni VP Sara at Madriaga kung saan tinatawag siya ng pangalawang Pangulo sa pangalang Ram Madriaga na isa umanong indikasyon ng kanilang malapit na koneksyon. Isa pa sa mga naging malalaking hakbang ni Madriaga bilang resource person ngayong Martes ay ang pagbibigay ng pahintulot sa pamamagitan ng isang waiver sa Justice Panel na silipin ang mga bank accounts na binanggit sa kanyang supplemental affidavit. As to the contents of this waiver of bank secrecy law, do you subscribe and swear to the truthfulness of the contents of this document? You do. Opo, Madam Chair, I do. Thank you. So you may take your seat. Salamat po. Again, for the record, this waiver of bank secrecy law will be received by the COMSEC to form part of the records of our proceeding today. Bukod kay Madriaga, naipasa na rin ang ilan pang mga ipinasapina ng komite ang mga kinakailangang dokumento kaugnay ng articles of impeachment. Kasama rin dito ang hinihinging dokumento sa isinagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay ng umano'y grave threats ni VP Sara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula rito sa House of Representatives, ako po si Judea Bernardo, DA Patrol. Maraming salamat sa iyo, Judea Bernardo.